Proverbs 18:21. Words can bring death or life. Nakakamatay o nakakapagbigay buhay ang mga salita. Hurtful words. Mga masasakit, nakakasakit na salita. Salamat, Panginoon, sa buhay at salamat kayo rin na nagpapagaling ng mga sugat na aming puso. Sa sandaling ito, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kaaliwan sa aming espiritu, ginhawa sa aming kalooban, at maging sa aming mga lupang katawan. Pagalingin niyo po ang aming mga karamdaman, at ngayon, turuan niyo kami magtuon ng pansin sa inyo lamang. Mangaral po kayo, akayin niyo kami turuan. Dalangin namin ang lahat ng ito, sa ngalan ni Jesus na iyong anak, aming Panginoon at tagapagligtas. Hurtful words. Kailan tayo huling nasaktan dahil sa salitang narinig natin mula sa iba? Kailan tayo nakasakit ng iba dahil sa mga pinagsasasabi ng ating dila? On hearing hurtful words, and especially about you, first examine hurtful words for truth. Pag may narinig tayong masakit na salita laban sa atin, suriin muna natin kung totoo. Kasi kung minsan hindi naman totoo, dapat hindi ka nalang masaktan. Marami namang sinasabi talaga ang mga tao, pero yung mga hindi totoo, huwag mo nang iindahin. At yung totoo, pwede natin yung kapulutan ng aral. Jesus was unaffected by being called Beelzebub o prinsipe ng mga demonyo. Sa kabila ng paggawa niya ng maraming kabutihan, binabansagan pa siya ng sari-saring mga pangalan. Matthew 12:24, when the Pharisees heard this, they said, "He forces out demons by the power of Beelzebub, the ruler of demons." Nagpapalaya siya ng mga may karamdaman, mga inaalihan ng masasamang espiritu, nagpapagaling. At sabi ng mga religious leaders, nagpapalaya siya ng demonyo kasi siya ang prinsipe ng mga demonyo. Pero hindi hinayaan ni Jesus ang mga ganong salita para mapigilan siya sa paggawa ng mabuti. At dito, yung pinakamasakit na salita, hindi galing sa mga mangmang, hindi galing sa mga kriminal, galing sa mga religious leaders. And in truth, the tongues and words of some religious people could be most hurting. Bantayan natin ang ating mga sarili. Kung minsan may lalaman lang tayong konting verse sa Biblia, may natutunang konti, sobra na tayong manghusga ng kapwa, sobra na tayong mausig, sobra na tayong manakit ng kapwa at magsalita ng masasakit dahil lang sa tingin natin ay alam natin ang salita ng Diyos. Mas malupit ang dila ng mga relihiyoso kaysa sa mga hindi relihiyoso. Pag ang mga relihiyosong ito ay hindi nagbantay ng sarili. Pag tayo nakakarinig ng sari-saring sinasabi ng iba tungkol sa atin, lalo ngayon ang dali-daling magkalat ng sasabihin, dahil sa text, dahil sa social media, suriin muna ang sinasabi nila. Galing lang ba sa emosyon o sa reason o sa ignorance ang sinasabi nila? May mga taong may sasabihin napakasakit laban sa atin dahil lang bigla silang nasaktan, bugso ng damdamin, o may nakarating sa kanila mga bali-balita na maaring mali naman. Huwag nating patulan ng mga ganon. Huwag tayong masyadong magpa-apekto sa sinasabi ng tao na nagmumula sa kanyang emosyon. Ang pakinggan natin, kung nagsasalita ang tao galing sa kanyang katwiran. Ang sinasabi man niya ay masarap pakinggan o hindi, masakit man o hindi masakit, pero kung galing sa tahimik na loob, matalinong panunuri, payapa at kalmadong emosyon, mas dapat pakinggan yun. Yung mga galit, huwag patulan. Marami tayo din mismo, maraming nasasabing masakit at mali pag tayo galit. Kaya pag merong mga sinabing iba laban sa atin dahil lang galit sila, huwag natin masyadong dibdibin. Pati yung galit nila, humuhupa din yun. At tulad natin, nagsisisi rin sila kumisan kung ba't nila sinabi ang mga sinabi nila. Hindi naman ko mo sinabi kahapon, last week, last month, last year, yun pa rin ang laman ng puso ngayon.
pwedeng maiba ang laman ng puso. At yan ang problema sa sinasabi at binibitawang salita. Matagal ka nang nakapaghunos dili, nakapagbagong loob, matagal ka nang nagsisi, pero hindi mo pa rin nababawi yung sinabi mo nung nagdilim ang iyong paningin, nung nanaig ang iyong galit. Kaya dapat kinokontrol talaga ang sinasabi. Salitang galing sa galit, hindi ka nagalit, pero nandun pa rin yung salita, nakaukit sa bato, nakasulat sa ulap, hindi nalilimot ng tao. So pag nagsasalita ang iba na masakit laban sa atin, gawin mong parang salamin. Manalamin ka, make good use of their words, and learn even from hurtful words. Maaari tayong matuto kahit mula sa masasakit na salitang nadidinig natin laban sa atin. Kasi madalas, ang katotohanan tungkol sa ating sarili, lalo yung di kagandahang katotohanan, sa bibig ng mga kaaway natin madirinig, hindi sa ating mga kaibigan. Mga kaibigan kasi natin, mga nagmamahal sa atin, madalas sobra tayong binibigyan ng galang, binibigyan ng alang-alang ang ating mararamdaman, hindi lagi silang nagsasabi. Kaya madalas yung totoong, hindi magandang totoo tungkol sa atin, doon sa kaaway mo yan maririnig. At pag narinig mo yan sa kanila, suriin mo. Kung totoo, learn from it. Proverbs 9:9, if you have good sense, instruction will help you to have even better sense. And if you live right, like learn from what you hear, education will help you to know even more. Pag meron ka raw katwiran, pag nakinig ka sa turo ng iba, at yung mga comment nila, turo din yun, lalo't kung totoo, lalo ka narurunong, lalong iinam ang iyong pamumuhay, lalo kang tatalino kung nakikinig sa tamang paraan. And when you hear hurtful words, and the words are true, improve. In that case, may mabuti kang napakinabang mula sa iyong narinig. Work at self-improvement more than at self-defense, and more at retaliation. Nakakapagod gumante. Nakakapagod lagi na lang ipaliwanag ang ating panig. So yung pagod na yun, gamitin mo na lang sa pag-i-improve ng sarili para magkaroon ng magandang bunga ang pagod na yun. And when you hear even hurtful words, but true, be thankful. Dahil paalalang din yun sa atin. Proverbs 25:12, listening to good advice is worth much more than jewelry made of gold. Ang nakikinig sa magandang payo ay higit pa sa pagkakaroon ng mga hiyas, mga mamahaling hiyas tulad ng ginto. At yung good advice sometimes can come in the form of gossip or criticism about us. Pag narinig mong pinag-uusapan ka pala, ganito pala sinasabi nila, tapos may katotohanan na maaaring hindi mo na pag-iisip-isip, pero dahil ngayon nakarating sa tenga mo, naisip mo tuloy, edi para kang nakinig ng payo. Bawat bato na ipinupukol sa iyo ay pwede mong ipunin para gawin mong building, monumento, ano man yun, may iipon para makabuti sa atin. Now, how about hearing hurtful words about others? May darating sa iyo, bubulong, may sasabihin siyang nakakasakit sa iba. Masakit para sa iba. Magte-text siya, mag-i-email, magpapadala ng message sa iyo, na tungkol sa iba, na kung maririnig nung iba na yon ay masasaktan sila. Anong dapat nating gawin tungkol doon? Una, tanggapin natin na maraming taong ganon. Tinutukoy sila sa Biblia. 1 Timothy 5:13, besides they will get into the habit of going from house to house. Next, they will start gossiping and become busybodies, talking about things that are none of their business. Meron daw mga hindi makadiyos na tao na pagpapalipat-lipat mula bahay dito kahit kani-kaninong bahay ang aakyatin nila, may dala-dala silang balita, at pagbaba nila meron silang baon-baon na balita mula sa bahay na yon. At ngayon hindi na kailangan magpunta sa bahay-bahay. Ang dali-dali mag-text, ang dali-dali mag-forward, ang dali-dali mag-share, ang dali-dali mag-like, ang dali-daling makialam sa usapan ng may usapan, mag-comment, dumali lalo
itong masamang gawain na ito. Bagamat pwedeng gamitin yung media, yung technology, sa mabuting gawain. Pero nung paman, ano pa man ang paraan, pareho lang ang tao. Mahilig magdaldalan, mahilig magchismisan, mahilig mag-usap ng mga kasiraan ng kapwa. At sabi sa Proverbs 20:19, stay away from gossips. They tell everything. Pag dumarating sa iyo ang isang tao na may dalang chismis tungkol sa iba, asahan mo pagtaligod sa iyo, ikaw naman ang chichismisin niya. Kasi ang chismoso at chismosa hindi namimili ng topic at taong pag-uusapan. At kung ikay dinadalhan ng balita, siguradong kukuhanan ka rin ng balita o gagawaan ng balita. Ang mga anak ng Diyos, ang mga matitinong tao, pag nakakarinig ka ng salitang makakasakit sa iba, pag nakakarinig ka ng paninira, pamimintas, you should examine it for objectivity and truth. Susuriin mo muna kung makatotohanan, kung totoo, kung mabuti, kung karapat-dapat na pag-usapan. Huwag maniniwala agad. Bawat tao na pwedeng lumapit at bumulong sa atin, bawat tao na alam ang ating cellphone number at pwede tayong i-text, alam ang ating email address, alam ang kung ano-anong paraan para tayo makontak, lahat ng yan dapat suspect natin na pwedeng magdala ng hurtful words. Hindi ko mo naunang nagsabi sa'yo, kakampihan mo na. Hindi ko muna unang nag-text, nagbigay ng panig niya, siya na ang kakampihan mo. Habang hindi mo naririnig ang kabila, suspend judgment. Kahit mahal mo yung lumapit sa iyo, kahit kapatid mo, kaibigan mo, asawa mo, anak mo, magulang mo, kahit sino yon, may isusumbong yon, natural pag nagsumbong siya, siya ang bida. Natural yung kalaban niya ang kontrabida. Meron ka na bang narinig na nagbalitang, alam mo, nakipag-away ako kasi ang sama-sama ko eh. Kasi walang hiya ako eh. Kasi bastos ako eh. Siyempre, laging iba ang masama. Iba ang bastos, iba ang walang hiya. Huwag kayong naniniwala agad. Suspend judgment until you hear the other side. Eh, ang tendency pa naman natin, pag nanay natin, anak natin, asawa natin, kaibigan natin na nagsalita, kampi tayo agad. Hindi ganun ang mga anak ng Diyos. Because God is truth. And the truth has at least two sides. Bihira naman yung one-sided truth. Kaya pag may nagkukwento, nagchichismis, naninira, huwag kayo agad padala. Suriin. Si Pablo nga, nagtuturo siya doon sa mga taga-Berea. Hindi ko mo sinabi niya, pininiwalaan. Sinusuri pa galing sa Bible kung talagang angkop sa sinasabi ng Bible at sinasabi ni Pablo. Acts 17:11, the people in Berea gladly accepted the message. Day after day, they studied the scriptures to see if these things were true. Sinusuri nila. Hindi sila agad-agad naniniwala. So do not be swayed by the first words that reach your ears, no matter whose voice gets to you first. Wait till you hear the other side, the other version first. So nagsusumbong sa iyong asawa mo, isinusumbong yung kapatid mo, suspend judgment. Nagsusumbong sa iyong kapatid mo, isinusumbong yung asawa mo, don't judge yet. Nagsusumbong ang nanay mo against your wife, nagsusumbong yung husband mo against your tatay, don't judge yet. Dahil pare-pareho silang related sa iyo, pare-parehong meron kang relasyon sa kanila, may tungkulin kang maging just, maging matapat sa lahat sa kanila, hindi lang doon sa unang nagbalita. Examine for objectivity and truth, and examine for motives. Bakit nagbabalita sa akin ang aking asawa? Bakit nagbabalita ang aking kapatid, ang aking nanay, ang aking anak? Pinapakampin niya ako sa kanya
para isama niya ako sa kanyang gyera laban sa kung sino man. Bihira ang balitang dumarating sa atin. Madalas, propaganda. Kahit sa news, ang tinatawag, bihira yung balita. Yung gusto lang sabihin sa inyo kung ano nangyari. Madalas, meron silang gustong maging bunga, at ang bunga niyon ay gusto nilang kontrolin ang ating utak para mapakampi tayo sa gusto nilang pakampihan, mapagalit tayo sa gusto nilang magalit tayo. Madalas ganun. So pag may nagsasabi, nagsusumbong, tatanong mo sa sarili mo, anong motive niya? May kaaway siya, gusto niya ako ma-recruit, nakakampi. Pero yes, asawa ko siya, pero ang inaaway niya, nanay ko. O nanay ko siya, pero inaaway niya, asawa ko. Ano ang tungkulin ko bilang isang matinong tao? Kakampi lang ako? O kailangang suriin ko kung ano ang katotohanan? Ang salita kasing lumalabas sa ating bibig, galing sa puso. Kaya pag galit ka na sa isang tao, ang liit-liit lang na bagay na ginawa niya, galit na galit ka na, pag nagsalita ka tungkol sa kanya, pagkasama-sama na niya agad. Kaya pag may nagsasalita, susuriin nyo, ano ba ang laman ng puso nito? Ito namang taong to, lagi naman talaga galit sa manager namin. So ito yung sasabihin to, syempre, tungkol sa manager, yung nakakagalit. So dapat sinasala natin ang nagdidinig. Matthew 15:11, the food that you put into your mouth does not make you unclean and unfit to worship God. Sabi ni Jesus, the bad words that come out of your mouth or the bad words that get into your ears are what make you unclean. Sabi ni Jesus, hindi ka na parurumin ang mga pagkain ipinapasok mo sa iyong bibig. Ang nagpaparumi sa iyo, mga salitang lumalabas sa iyong bibig dahil yun ay nanggagaling sa puso. At tayo'y napaparumi rin ng mga salitang pumapasok sa ating tainga. Huwag nating payagan na ang tainga natin ay gawing basurahan ng iba. Nagalit sila kay A, kakausapin niya tayo para magalit din tayo, at sa pamamagitan ng ating tenga, dumumi na rin ang ating isip at ang ating puso nang hindi man lang natin sinusuri, nililitis ng tama yung taong nakasakdal. May judgment agad. It's very important. When people come to you with very negative words, bless them. Bless the speaker. Bless the griper, the critic, the gossiper, by not falling into their trap. Paano mo mabe-bless ang isang taong very negative? Kakampihan mo? E di lalo mo lang siyang itinulak maging negative? Galit na galit siya, papayagan mo, lalo kang manggagalit pa sa kanya, e di lalo mo siyang ibinulid sa masama. Dapat bibigyan mo siyang balance. Kung meron kang malasakit sa isang taong nagsasabi na kung ano-anong negative sa iyo, sa iyong mahinahon na paraan, pahinahunin mo rin siya. Pakalmahin mo ang kanyang galit. At dahil meron kang access sa kanyang tenga, bigyan mo siya ng katwiran, sabihan mo ng maganda, ng mabuti. At sa isang paraang hindi nakakainis, maging abogado ka naman nung isinasakdal niya. Diba, sinasabi niya, nakakainis talaga tong taong ito, bla 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 bla. Pwede mo rin masabing, alam mo, yung tao na yan, meron din yung ginagawang mabuti sa atin, lalo sa iyo, ganito, ganon, ganon, para humupa ang kanyang galit. At para makita rin niya yung other side ng tao na ang tingin lang niya masama, pero may mabuti rin naman. No one is perfect, so no one can be perfectly wrong. No one can be perfectly